Mga kababayan, ngayong araw po ng Linggo, February 1, 2026, nananatili pa rin po ang banta ng posibleng bagyong mabubuo ngayong first week po ng February. Aalamin po natin lahat ng mga detalye, pati na rin po ang weather system na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Maraming salamat po. So ipapakita ko po sa inyo itong tinatawag natin na Advanced Weather System of Forecast, at kung makikita nyo po sa ating pinakamapa, consistent po na gumagalaw or kumikilos po itong sama ng panahon or low pressure area na mabubuo po ngayong first week po ng February. To be exact, ito po ay minomonitor natin at imomonitor natin ngayong February 4 hanggang sa February 10. Kung mapapansin nyo, meron pong sirkulasyon ng hangin na umiikot at ito po yung sinasabi natin na posible pong banta ng magiging bagyo o pangalawang bagyo na manggagaling po dito po sa may bandang eastern po ng Mindanao. Bagamat ito ay nakikita sa forecast na consistent na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, may mga tsansa pa po ito na magbago. Possible at posible din itong malusaw, depende kung mawawala po yung kanyang sirkulasyon at hindi po ito palalakasin ng maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So kinakailangan nating i-monitor at bantayan yan. Ngayon din po kasama ang iba't ibang weather system sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. So mamaya babalikan ho natin yan at i-explain kung mabuti sa inyo kung ito ay magiging malakas or magiging consistent na magiging mahinang bagyo kung sakaling maging bagyo. At sa mga hindi pa po nakakalam, ang susunod na bagyo ay tatawagin pong bagyong Basyang. So dito po muna tayo sa ating tinatawag po na live weather system o radar, at para din ma-explain ko sa inyo, mapakita ko sa inyo na sa kasalukuyan ay wala pa naman tayong bagyong minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. By the way, kamusta po? Ako pong muli si Kuya Francis. Magandang araw po ng Linggo sa inyong lahat. I hope na okay po tayo, at ito po explain ko sa inyo, ilagay ng ating panahon, makinig lamang po kayo. So tignan nyo mabuti sa ating pinakamapa. Ngayon po ay wala tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahit LPA wala. Pero tulad na aking laging sinasabi, hindi lang naman kasi mga bagyo o low pressure area ang ating palaging minomonitor. Nandyan pa rin po etong kulay asul na yan na may mga pula. Kung makikita nyo, yan po yung shear line. Nakakaapekto pa rin yan sa ilang bahagi po ng ating bansa. So dito muna tayo sa ating forecast weather condition. Explain ko po sa inyo at ipapaliwanag ko ng mabilisan ang lagay ng ating panahon. So samahan niyo po ako. Sa area po ng Visayas, kasama po ang Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, sa may Marinduque at sa may Romblon po, ang weather condition po sa mga lugar na yan, patuloy ho ang cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shear line. Ang shear line po kasi, ito po yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung iba sinasabi, nasan daw yung mainit na hangin? Sa mga hindi nakakaalam, sa may bandang karagatang Pasipiko, nandyan po ang epekto ng easterlies. Bagamat wala ito sa ating forecast weather condition, nananatili ang mailinsangan at mainit na hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko, dahilan para mabuo po ang shear line. At yung malamig, given na ito yung amihan o northeast monsoon. So pinag-iingat yung mga lugar na yan sa banda po ng posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Mindanao, ito palapitin po natin at para makita ho ninyo. Sa area ng Mindanao, the rest po ng Mimaropa, ang weather condition po sa mga lugar ho na yan ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. So, ang mga localized thunderstorms, mga kababayan ko, madalas naman yan nangyayari o nagpapaulan sa hapon. Pero hindi yan consistent na lagi tuwing hapon. Minsan depende sa sitwasyon. Kapag sobrang maalinsangan po sa umaga at sa tanghali, mas mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon at minsan umaabot ito hanggang sa gabi. Kapag localized thunderstorms, minsan nasa 30 minutes
at hanggang sa 1 oras po yung bugso ng mga pag-ulan. Minsan mahina, minsan malakas. So kailangan patuloy natin yung i-monitor at bantayan. Dito naman po sa Metro Manila at nalalabing bahagi po na Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy din makakaranas. Ito po makakaranas ng malamig na hangin dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ngayon po, napapansin ho ninyo, unti-unti na rin nawawala ang epekto ng amihan o northeast monsoon. So papasok na tayo sa medyo mas mainit o yung may mga heat index sa tayo na update. Ito po yung pagpasok ng tag-init. Pero bago po yun mangyari, sa ating advanced weather o advanced forecast natin, meron po tayong namomonitor na low pressure area na manggagaling po dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao o Eastern Mindanao. Ito pong LPA na yan ay nasa pagitan po ng February 4 hanggang sa February 10. So kung titignan natin mabuti, meron ng sirkulasyon ng hangin na nakikita dito. At ito yung nakikita natin na LPA na lalapit po dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Medyo mahaba yung radius nito o yung pinakadistansya ng kanyang masasakop. Pero nasa low chance po na category ito para maging isang bagyo o tropical depression. So, tanong lagi ng mga kababayan natin, eto na ba yung magiging panibago or kasunod na bagyo o yung pangalawang bagyo ngayon 2026 na tatawagin pong bagyong Basyang? Base sa ating weather radar o sa advanced weather forecast natin and sa tropical cyclone threat potential, mababa pa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo o mahinang bagyo, pero hindi po inaalis yung mga posibilidad na palakasin yan ng iba't ibang weather system. Tulad po ng shear line, yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatan Pasipiko o yung easterlies, possible yan na makaapekto dito nga po sa LPA na ating minomonitor. So pansinin nyo mabuti, meron ng sirkulasyon ng hangin at ito yung sinasabi natin na dapat po natin paghandaan. So ito ba ay magiging malakas, magiging typhoon o magiging super typhoon? Palagi po yan sa ating tinatanong ng mga kababayan natin. Pinabasa ko po yung mga comment nyo one by one, isa-isa, para din po mabigyan ko kayo ng mga update. No? Ito pong nakikita natin na LPA na manggagaling po sa Eastern Visayas, Eastern Mindanao, maapektuhan din ng Eastern Visayas dahil medyo pataas ang kanyang magiging direksyon. So area po ng silangan ng Mindanao at Eastern Visayas, possible maapektuhan ng LPA. So ito ay wala sa category para maging typhoon o super typhoon category. Kung ito naman ay maging isang ganap na bagyo, hanggang tropical depression, hanggang sa tropical storm category lamang ang possible na kanyang maabot. Tulad po ng bagyong Ada. Tignan nyo mabuti yung pinakamapa natin. Wala tayong malakas na weather system na nakakaapekto sa ating bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang meron lamang tayo na mas mataas na weather system ngayon ay eto nga pong shear line. Kaya naman malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay mas mataas po ang tsansa na makaranas po ng magandang panahon ngayong araw po ng linggo. Pero lagi kong pinapaalala, kapag maganda ang panahon sa umaga at sa tanghali, may mga matataas na tsansa ng pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi sa parte po ng Luzon, Visayas at lalo na sa Mindanao dahil po sa mga localized thunderstorms. Eto, may mga paalala ko bago natin ipagpatuloy at balikan yung sinasabi natin banta ng bagyo. Unang-una, kinakailangan pa rin po ninyo maging updated sa lagay ng ating panahon. Bagamat LPA lang yung namomonitor sa ating advanced weather system, ito ay may tsansa pa rin na maging isang ganap na bagyo. Kapag naging bagyo yan, ay magbibigay ng mga pag-uulan sa may silangan po ng Mindanao. Tulad na aking sinasabi, nakakatakot din at kinakailangan maging handa tayo kahit mahinang bagyo. Ang kaibahan naman kasi ng mahinang bagyo sa malakas, kapag tropical depression category, more on mas marami pong mga pag-uulan ang ibinibigay nito sa mga direktang lugar na apektado. At ang mga malalakas na bagyo tulad ng typhoon o super typhoon ay meron pong tinatawag na life-threatening na lakas po ng hangin. Uulitin ko, pangalawang paalala, kinakailangan maging handa etong area po ng silangan ng Mindanao o Eastern Mindanao sa banta po ng LPA na papasok sa pagitan po ng February 4 hanggang sa February 10. So, kinakailangan bang magkaroon tayo ng pagiging paghanda? Yes, kinakailangan dahil tulad na ang sinasabi, wala man tayo sa tag-ulan season dahil nga papasok na rin ang tag-init, may mga pagbabago dahil sa climate change,
kahit po mainit or tag-init, no, ay merong mga bagyong pumapasok na mangilan-ngilan. Ngayon po kasing February, ayon po sa pagtatala ng Pag-asa, nasa isang bagyo lamang ang papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung nag-iisang bagyo na yon ay sobrang liit pa ng tsansa na maging tropical depression. So, tropical depression, ito yung pinakamahinang bagyo na category. So, hindi tayo dapat mag-alala. Yung pangatlong paalala ko, ngayon po, kinakailangan i-double check natin ang ating mga kabahayan. Ngayon kasi may tsansa tayo para magpaayos, no, yung may mga pera ho, no, yung may mga saktuhan lamang. Pwede ho kahit haligi lamang, patibayin lamang, maglagay na maayos sa pundasyon. I-double check po ang mga bubong, mamaya may mga butas. Para kasi kapag may mga biglaang pag-ulan, alam nyo, sa senaryo po ngayon na tatlong weather system ang meron tayo. Ano-ano po yun? Ang northeast monsoon, ang shear line, ito pa rin yung shear line, yung kulay asul na yun na merong pula. At mga localized thunderstorms dito sa may bandang Mindanao. Possible na yan ay makaapekto dito nga po sa LPA na ating namamonitor na manggagaling po sa may silangan po ng Mindanao. So ang tsansa nito, kapag lumapit ang LPA dito sa ating landmass o sa Philippine landmass natin dito sa may bandang silangan ng Mindanao, pwedeng makaapekto ang maalinsangang hangin para mas ma-develop ito bilang tropical depression or mahinang bagyo. Pero kapag yan ay naging bagyo, mapipigilan yan ng northeast monsoon or ng amihan para mas ma-develop pa into severe tropical storm hanggang sa typhoon, hanggang sa maging super typhoon category. Yung mga nakatira din po malapit sa mga paanan ng bundok, malapit sa mga ilog, malapit sa mga landslide prone area, low-lying areas, mag-ingat po tayo sa banta ng posibleng banta po ng mga pag-uulan. Uulitin ko ha, kahit wala tayong bagyong minomonitor ngayon, hindi naman sa lahat ng oras bagyo ang ating dapat paghandaan. Merong mga iba't ibang weather system. Ang localized thunderstorms, mataas ang tsansa na magpaulan dito po sa malaking bahagi po ng Mindanao. So ano ba yung indikasyon kapag meron po tayong mga pag-uulan o mararanasang ulan dulot po ng mga localized thunderstorms? Pasinin ho ninyo kapag sobrang malinsangan ng hangin o panahon sa umaga sa tanghali, may mga tinatawag tayong pag-evaporate po ng singaw sa lupa. Kapag meron pong ganun tayo na e-experience sa sobrang malinsangan, kahit po yung simpleng mainit lamang na panahon, hindi naman sobrang maaraw, pero walang hangin, yan po yung sinasabi natin na pagsingaw ng init sa lupa na nagiging dahilan naman para magkaroon po ng mga pag-uulan sa hapon at sa gabi. At yun yung tinatawag natin ng mga local thunderstorms. So pag local thunderstorms, minsan umaabot yan sa pagiging severe. Kaya minsan nagtataka yung mga kababayan natin, lagi po nagtatanong sa akin, na Kuya Francis, wala namang bagyo sa update po, pero bakit ganon? May mga malalakas na mga pag-uulan pa rin nararanasan. Ang shearline kasi sa ngayon, hindi ito kaya mag-produce ng malalakas na mga pag-ulan dahil kung makikita ho ninyo, the more na marami po yung asul kaysa sa pula, ay mas maliit yung tsansa ng mga pag-uulan. Pero kapag mas marami yung mga pula-pula na to, kumpara sa asul, mas mataas yung tsansa na magkaroon ng mga malalakas na pag-uulan, yung mga direktang lugar po na apektado ng shearline. So, sa mga hindi po nakahabol, no, yung shearline, ulitin ko po yung mga lugar na apektado nito para din mga kababayan natin makapaghanda. So, apektado po ng shearline, ulitin ko, ang area po ng Visayas, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, at ang Romblon. So, mag-ingat. Yung mga lalabas po ngayong araw po ng linggo, paalala ko ho na magdala kayo ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng mga pagulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Yung mga motorista natin, bago ho kayo umalis, magdala po ng payong o ng jacket or kapote. At ito naman po mga kaibigan, like ko sinasabi sa paalala ko, kinakailangan meron tayong tinatawag na go bags. So ang go bags, tuwing tag-ulan lang ba? Tuwing may bagyo lang ba? Hindi. Araw-araw yan kailangan nakatabi, naka-safety. Hindi lang kasi bagyo, minsan may mga lindol, may mga pagputok ng bulkan na kinakailangan din natin merong madadala na biglaan lamang, no? Yung mga go bags na kompleto po ang laman. At kinakailangan din natin ni safety ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento, bagamat wala naman tayong banta ng malakas na bagyo o bagyo na monitor, pero meron tayong tropical cyclone threat potential, LPA, first week ng February 4 hanggang sa February 10. Yan yung ating minomonitor at tsansa na magpapaulan sa malaking bahagi po ng Visayas at sa may area po ng Mindanao.
At itong isang paalala ko, lagi ko sinasabi na kinakailangan ho natin manalangin sa Panginoon at magpasalamat. So magpasalamat tayo dahil sa mga nakalibas na linggo ay wala tayong nararanasan po na banta ng malalakas na mga pag-uulan or bagyo. Bagamat sa ilang area po ng ating bansa, lalo na yung mga bulubundukin, may mga pananim, wag ho kayong magtaka kung may mga pag-uulan dyan dahil yan po ay pinapahintulutan ng Panginoon para madiligan po ang ating mga halaman or yung mga tanim na gulay para din po sa ating mga kababayan. At lagi ko sinasabi, kinakailangan sa bawat panalangin natin, meron pong pasasalamat, no? Pasasalamat sa araw-araw, kaligtasan, mga blessings na meron tayo ngayon. Maganda man o hindi maganda ang nangyari, always natin ipagpasalamat sa Panginoon at huwag po tayo manalig sa ating sariling karunungan. Ang ibig sabihin, sa bawat gagawin natin, humingi tayo ng guidance, wisdom, and knowledge sa ating Panginoon. At ugalayin natin na manalangin kapag tayo may gagawing mga bagay. Aalis ng bahay, pupunta sa isang lugar, magta-travel, no? Lahat po ay kinakailangan manalangin para sa ating pong proteksyon. Uulitin ko, ngayong araw po ng linggo, February 1, 2026, tatlong weather system pa rin ang meron tayo. Shoreline, northeast monsoon at mga localized thunderstorms ang possible na makakapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang LPA na ating minomonitor naman sa ngayon, first week ng February, ay medyo malayo pa. Sa ngayon, may mga chance pang magbago ito, pwedeng malusaw, pwede ring ma-develop into medium chance para maging tropical depression, pero may mga senaryo pa rin tayong kinoconsider dyan. Pwede itong hindi magtuloy at pwede rin magtuloy. So mga kababayan ko, mga kaibigan, sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. And please, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahitari po ng notification bell for more weather updates. Maraming salamat, God bless po at magandang araw po sa inyong lahat.